Tapos na tayo sa mga halogens. Ngayon tingnan natin yung noble gases. Narinig na natin yung helium sa mga balloons, o kaya neon lights, neon signs. Pero itong mga elements na to, they are much more than just party tricks and bright lights. Akala natin completely inert sila. Pero yung mga noble gases, they are proven to be essential in various fields in science and the industry. So, tingnan natin yung mga properties nito, tsaka yung mga applications ng iba't ibang noble gases. So, mag-rewind tayo sa 19th century kung saan yung mga scientists, they were puzzled bakit yung atmospheric nitrogen ay denser o mas mabigat than expected. So, itong question na ito yung nag-lead to the discovery of argon by Lord Rayleigh and Sir William Ramsay noong 1894. So, argon, ito yung first noble gas that was discovered at in-isolate nila ito from air. Okay? In-isolate nila yung argon from air. Other than the components of air, so tinanggal nila yun. Tapos natira itong argon. But they didn't stop there. No? Between 1895 to onwards, na-isolate din ni Ramsay yung helium, neon, krypton, and xenon from the air. So, noong namang 1899, si Ernest Rutherford, na-identify niya yung radon as the decay product of radium. So, itong mga discoveries na to, ni-reshape niya yung understanding natin of the periodic table na merong mga elements na ganito, yung mga inert gases na elements. Now, ano ba yung special about noble gases? Una, yung electron configuration nila. Meron silang full valence shell and S2 and P6. No? Kaya sila, highly stable sila, unreactive under normal conditions. Pangalawa, sobrang taas ng ionization energies nila. Ibig sabihin, sobrang laki ng energy na kailangan para i-remove yung electron mula dun sa mga elements na yun. No? Specifically, pinapag-usapan natin dito yung first ionization energy. At pangatlo, yung boiling points nila, they are extremely low dahil mahina yung interatomic forces. Kaya yung helium, for example, gas pa rin siya even at very low temperatures. Mamaya titingnan natin yan. Okay. So, ang helium, which is the lightest noble gas, it isn't just for balloons. It plays major role in cryogenics. Pag sinabi natin cryogenics, kasi it cools superconducting magnets in MRI machines even at very low temperatures. Imagine temperatures near absolute zero Kelvin, yung helium natin liquid pa rin siya. So effective siya as coolant dito sa MRI machines. Yung MRI, ginagamit natin to para mag-diagnose ng tumors, brain disorders, mga joint injuries. At saka key component din ito sa mga sa mga deep sea diving mixtures, para i-prevent yung tinatawag nating nitrogen narcosis. Yung mga diver, gumagamit sila ng specialized breathing gas, tinatawag nilang heliox to. Mixture to ng helium tsaka oxygen. At saka yung purpose ng helium dito para i-reduce yung narcosis. At saka yung helium, ginagamit din siya for asthma treatments. Kasi nga low density ito. So, nakakatulong ito para mag-deliver ng medication more effectively. Mabuti ito para dun sa mga may chronic obstructive pulmonary diseases, mga lung infections, kasi nire-reduce na yung airway resistance. Plus, yung mga airships, gumagamit din sila ng helium kasi dati ang ginagamit dyan actually yung hydrogen. Ang problema sa hydrogen, combustible siya, nagliliyab siya. Kaya lifesaver talaga itong helium. Actually, nagkaroon na disaster dyan during the late 1930s kung saan mayroong airship na sumabog kasi may hydrogen. It is made up of hydrogen instead of helium. Okay? Kaya yung helium, maganda siya sa mga high altitude research missions. Yan, helium na yung mas magandang gamitin compared sa hydrogen. And then, yung mga noble gases din, nirevolutionize nila yung lighting. Nakikita natin yung mga bright neon signs. Yan, dahil yan sa mga noble gases. Mga ionized neon glowing under an electric current. Siyempre, magpapass through muna yung electric current, tapos maging excited yung mga yung nasa loob ng light bulb. So, for example, yung neon, ang color niya, bright red-orange yan. Kapag naman argon, blue. Kapag krypton, pale purple.
Yung argon, it is also part of our atmosphere. Of course, less than 1% ng ating atmosphere argon yan. Kasi vital to para sa shielding gas in welding. Ano ba yung ginagawa nito? Kasi ang argon, inert siya. So, pinaprevent niya yung mga hot metals na wini-weld from oxidizing or reacting with air. No? Kung walang argon, ano mangyayari dun sa mga welded materials? Magiging weak sila, magiging brittle sila. Okay? Yung mga argon, ginagamit din sila sa light bulbs, kaya mas tumatagal. No? Kasi instead of air na pwede sila mag-react, sa argon hindi kasi inert gases nga sila. Yung krypton din sa mga high-speed photography tsaka sa mga airport runway lights. Yung mga camera flashes sa professional photography, no, often meron niyang krypton gases. At saka meron tayong xenon, no, another noble gas, ginagamit sa high intensity lamps. At saka kahit sa anesthetics, no, yung mga luxury cars, meron silang mga xenon high intensity discharge lamps or HIDs na nagpo-produce ng napakaliwanag na headlights. Okay? So, yun, maraming application talaga itong mga noble gases. Now, tingnan natin, i-single out natin yung radon. Hindi lahat ng noble gases harmless. No? At ang patunay dito, yung radon. Kasi ang radon, it's a radioactive gas that forms from the decay of uranium and thorium doon sa mga rocks and soils. At saka, ito yung talagang one of the leading causes of lung cancer. So, yung radon, nagdedecay siya into polonium, which can emit alpha radiation sa lungs natin. Ano yung cause niyan? Tissue damage. Kung may tissue damage, pwede magkaroon ng mutation. Kapag may mutation, anong pwedeng magkaroon? Cancer. Okay? Kaya nga lung cancer yung effect nitong radon na ito. So, since yung radon, odorless siya, invisible, tasteless, no, colorless, pwede itong mag-accumulate sa mga bahay-bahay natin kapag undetected. Pero syempre, ano yung mga solution natin dyan? Pinakasimpleng solution, proper ventilation sa bahay. Kaya mahalaga yung proper ventilation para maiwasan natin yung accumulation nitong radon. Tsaka meron ding mga specialized na instruments para mag-detect nitong radon. Okay? May ginagawa tayong iba't ibang mga radon testing dito para maiwasan natin yung exposure at saka syempre para safe. Pero again, ito yung pinakasimpleng solution, yung proper ventilation. Now, noble gases naman in research. So, yung mga noble gases, mahalaga rin siya sa scientific research. For example, specifically sa mga laboratory, no? Kung kailangan ng controlled environment. So, merong mga inert atmosphere sa laboratories, ginagamit nila yung mga inert gases. Ang example nga natin kanina, yung argon sa welding, no? Kasi iniiwasan ng argon yung unwanted chemical reactions with your hot metals na wini-weld natin. Sa plasma research, nakarely din sila sa mga noble gases kasi in-stabilize nila yung plasma. So, sa pag-aaral ng high energy physics, ginagamit natin yung mga noble gases. And sa medicine din, no, meron tayong mga excimer lasers, gumagamit sila ng mga noble gas dimers. Ibig sabihin, dimers, dalawa, like krypton fluoride, tsaka argon fluoride. Ginagamit yan sa mga eye surgeries. No? So, tingnan natin, no, na napaka dami na application ng noble gases pati sa research and yung future ng science, no, marami pang possibilities dito sa noble gases. Halimbawa nga yung xenon, no, sa MRI scans para sa more detailed, maybe it can give more detailed brain imaging kapag ginamit ito as sa contrasting. Okay, so yung mga noble gases, hindi lang sila for, sabi nga natin, not just for party tricks, for curiosity, pero indispensable sila sa scientific research, sa ating everyday life, sa medical technology, industrial applications, no. We cannot deny the impact or the help of noble gases. So may mga ongoing research pa dyan at yun lang para sa ating lesson about noble gases.